Taon-taon inaalala ng buong sangkatauhan ang araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Gaano nga ba kahalaga na alalahanin ng buong sangkatauhan ang kamatayan ng Panginoong Hesus? At ano ang kaugnayan niyan sa ating mga buhay? Nagbabalik po ang ating tagapagsalita ng mga Jehovah's Witnesses, walang iba si Ginoong Normito June Zapata. Professor June, welcome back. Magandang araw, Miss Susan. Salamat sa muling pagkita natin dito sa inyong programa. Oo nga po, at talagang hindi natin pwedeng mamiss. Sabi natin taon-taon na nagpapaalala rin ang inyong grupo na mga Jehovah's Witnesses para po sa pag-alala ng kamatayan ni Jesus. Totoo yun, Miss Susan. Sa taong ito, ang pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus, tinatawag namin na memorial, ay mangyayari sa April 2, paglubog ng araw. Nung last year, parang April 12 po. yes, oo, April 12. O bakit po iba-iba nga yung petsa at saka kailan nga po namatay ang Panginoong Hesus? Sa Biblia, mababasa natin na ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay nangyari nung buwan ng Nisan, ay ika-14 na araw o Nisan 14, taong 33 CE. At last year, pumatak ito ng April 12. Base sa Jewish calendar or sa lunar calendar sa taong ito, papatak ito ng April 2 naman. Okay, so April 2, Thursday po yun, ng taong 2026. Ano nga po ba yung kahulugan ng utos na iyan ng Panginoong Hesus na alalahanin talaga yung kanyang kamatayan? Yung kasing kamatayan ng Panginoong Hesus ay dakilang kapahayagan ito ng pag-ibig mula sa ating Diyos na si Jehovah at syempre mula sa Panginoong Hesus mismo. Ibinigay ni Hesus yung kanyang buhay para tayong mga tao ay magkaroon naman ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Professor June, paano po naiiba yung memorial na pag-alala po ng grupo ng mga Jehovah's Witnesses kung ikukumpara sa ibang mga selebrasyon? Ang mga saksi ni Jehovah, sinusundan naming mabuti yung pattern na iniwan ng Panginoong Hesus. Una, pagdating sa petsa, tinatapat namin ito sa anibersaryo ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Nisan 14, 33 CE, sa taong ito ay April 2. Pangalawa, sinusunod din namin yung paraan ng Panginoong Hesus ng pag-alala. Ito yung paggamit ng tinapay na walang pangpaalsa at pati na rin ng red wine. At sa buong mundo, ganito yung pag-alala ng mga saksi ni Jehovah sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Specific din po yun, tinapay na walang pampaalsa kanyo. So, flat lang ba to? Literal talagang flat. Opo, tama po. Dahil wala siyang pampaalsa, Okay. manipis lang yung tinapay, wala rin siyang pampalasa, kundi ito ay tubig at saka harina lamang. Tapos yung alak, sabi nyo, red wine talaga, hindi pwedeng white wine. Yung red wine kasi yun yung ginamit ng Panginoong Hesus noong panahon ng pag-alala niya sa araw na ito. Ano po ba yung ibig sabihin ng mga, ano man tawag dyan? Emblema. Emblems? Oo, emblem. Yung mga emblemang ito, yung alak, pulang alak, ay kumakatawan dito sa dugo ng Panginoong Hesus na ibinuhos para sa sangkatauhan. Yun namang tinapay na walang pangpaalsa, kumakatawan ito sa mismong katawan ng Panginoong Hesus na walang kasalanan na inialay niya para matubos yung sangkatauhan. Bakit po hindi ginagawa ang pag-alala sa kamatayan ni Jesus ng mas maaga? Halimbawa, umaga o tanghali. Bakit specific yon? Yung kasing araw ng mga Hudyo nung panahong iyon, nagsisimula ito paglubog ng araw, pagkatapos matatapos ito paglubog ng araw uli sa kinabukasan. Kaya ang Panginoong Hesus, nung ginawa niya yung huling hapunan na tinatawag, ito ay gabi, pagkalubog ng araw ng Nisan 14. At pagkatapos, same day hanggang kinabukasan, namatay yung Panginoong Hesus. O kaya specific din po yung inyong imbitasyon na after sundown, di po ba? Totoo yan, Miss Susan. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, gumagamit ng mga kingdom halls, mga rented facilities, tulad ng mga auditorium at mga assembly halls din ng mga saksi ni Jehovah ginagamit para sabay-sabay kami sa buong mundo magawa namin ito. Yung pong binanggit ninyo na mga emblema, yung tinapay tsaka yung alak, sino-sino lang po ang pwede na mag-participate dyan? Noong pasimula ng Panginoong Hesus, itong hapunan ng Panginoon, ito ay isang covenant na ginawa niya sa mga merong pag-asa na mabuhay sa langit. Kaya yung mga saksi ni Jehovah na merong makalangit na pag-asa,
sila yung nakikibahagi sa alak at saka doon sa tinapay. Pero yung karamihan na dumadalo dito, kami ay nakikialala, nakikisama sa pag-alala sa mahalagang okasyon na ito. O kasi po yung karamihan, observer, di ba? Nagmamasid lang. Tama po yun. Para bang sa isang kasalan, yung pong bride and groom, sila lang talaga yung ikakasal, manunumpa sa isa't isa. Pero maraming nakikiisa, maraming observer na dumadalo doon sa kasalang iyon. Oo nga naman, hindi lahat ikinakasal. Tama po yan, Ms. Susan. Kaya sa buong mundo, sa katunayan, nung nakaraang taon, mga mahigit 20 milyon ang dumalo sa memorial ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa buong mundo. Pero ilan lang po yung nakibahagi? Maunting bilang lang ang nakibahagi dito sa buong mundo. Paano po pinapakita ng kamatayan ni Jesus yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, yung pag-asa ng sangkatauhan? Kasi kung wala yung ransom sacrifice, yung mga tao maihahalin tulad natin sa isa na na-trap sa isang gumuhong gusali. Sa sarili niyang lakas, kakayahan, hindi niya kaya makawala doon sa gumuhong gusaling iyon. Kailangan niya nang magre-rescue sa kanya. Ganito yung kalagayan ng tao. Dahil doon sa minana nating kasalanan, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang makalaya mula sa kasalanan na ito. Pero may nag-rescue sa atin. Ito ang Diyos na Jehovah at ng Panginoong Hesus sa magitan ng ransom sacrifice. Dahil doon ay napalaya tayo doon sa kasalanan na yon, nabayaran yung kasalanan at nagkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay ng magpakailanman sa isang paraisong lupa. So may kaugnayan po yan doon sa last episode natin na maibabalik, pagpapanumbalik ng paraisong lupa. Totoo yan, yun yung special talk na pinag-usapan natin noong nakaraan. Ang continuation nito ay itong memorial. Ibig sabihin, inihanda yung puso natin sa special talk para maunawaan na mahalaga yung ransom sacrifice para matupad yung layunin ng Diyos sa lupa. Paano po tayo makikinabang ngayon pa lang, personal, sa mga turo ng Panginoong Hesus, lalo pa tungkol sa hinaharap? Ang Panginoong Hesus ay habang nasa lupa siya, naglaan siya ng maraming mga lessons na matututunan natin, magagamit natin sa buhay, paano makipag-ugnayan sa ibang tao, paano magpatawad, paano mamuhay, paano maging masaya yung ating paraan ng pamumuhay. At ngayon pa lang, nakikinabang na tayo doon pag natutunan natin yun. Pero hindi natapos doon kasi merong pag-asa sa future. At itong pag-asang ito na tumutulong sa atin na makayanan kahit mahirap yung mga kalagayan natin sa ngayon. Ano po ba ang dapat ihanda ng isa na gustong dumalo sa araw ng memorial? Ang memorial ng mga saksi ni Jehovah ay free ito. Bukas ito sa public. Walang collection, walang registration, walang ibang mga requirements. Pumunta lang sila doon sa memorial, may mag-a-assist sa kanila na mga local Jehovah's Witnesses at pagkatapos makikita nila yung paraan ng pag-alala ng mga saksi ni Jehovah sa kamatayan ni Jesus na ipinattern namin sa ginawa ni Jesus nung nasa lupa siya. Paano po yung mga saloobin, pakiramdam na dapat nararamdaman ng isa kapag dumadalo nito? Siyempre, napakahalagang okasyon ito eh. Kaya dapat ihanda natin yung puso at isip natin kapag dumadalo ng memorial ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, mayroong mga Bible reading schedules ng mga araw bago ang memorial at pagkatapos ng memorial. Itong Bible reading schedules na ito ay yung mga nangyari sa Panginoong Hesus nung eksaktong petsa rin na ito, mga 2,000 taon na nakakalipas. So kahit hindi po mga Jehovah's Witnesses, maigi rin na nagba-Bible reading na. Tama po. At sa katunayan, itong mga materials na ito, makikita naman sa jw.org, yung official website ng mga saksi ni Jehovah. At meron din po kayo mga digital copy, di po ba, ng Biblia? Libre po ito, madadownload nila sa jw.org at meron din sa apps, yung JW Library. Lahat ito libre, available in different languages. Professor June, muli po, anyayahan ninyo ang ating mga kababayan saan man sa mundo may kinalaman dito sa pag-alala ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Naanyayahan po namin aming mga taga-subaybay sa isang napakahalagang okasyon sa taong ito. Ito yung pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Ito po'y gaganapin ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo sa April 2, paglubog ng araw.
Para malaman po ninyo yung oras at saka yung lugar na pinakamalapit sa inyo, pati yung language na naiintindihan ninyo, o pwede kayong pumunta sa jw.org, i-click nyo yung tab na About Us, pagkatapos ay i-click nyo yung Find a Memorial. Lalabas po doon yung lugar at oras ng memorial na malapit sa inyo. At para naman sa ating mga foreigner na nakatutok ngayon, To all of our viewers, we would like to invite you to a very special event this coming April 2. It is the memorial of Christ's death. It will happen all over the world on sundown of April 2. And that is why we invite you to visit our website, jw.org. In the homepage, you will see there the invitation to the memorial. You can click that to learn more, and then you will find the specific location and time of the memorial near you. thank you very much, Professor June. Maraming salamat din po, Ms. Susan. Maraming salamat si Professor Ginoong Normito June Zapata, ang tagapagsalita ng mga Jehovah's Witnesses sa pag-anyaya para sa ating mga kababayan saan man kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Pwedeng-pwede po kayo makadalo sa pag-alala sa araw ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Araw po ito ng memorial at gagawin sa araw ng Huwebes, April 2, taong 2026. Ito po ang espesyal na episode ng inyong Bantay OCW program. Ako po si Susan Kay.